Hello and welcome ulit sa isang episode ng Ask Doc Dex. Dito po, sasagutin natin ang inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan. Ngayon, may nagtanong sa atin sa NGL. Siyempre, hindi ko alam kung sino siya. Ito po ang sabi niya, ano po mga signs na may diabetes na? At totoo po ba na makati minsan ang balat? Ano pang hinihintay natin? Halika kayo, pag-usapan natin. Ang diabetes ay isang sakit kung saan either hindi nakakapag-produce ang katawan ng insulin o di naman kaya ay nakakapag-produce nga ng insulin pero hindi ito gumagana ng maayos sa ating mga receptor sa cells. Kung mayroong sakit na ito, tumataas ang blood glucose na siyang nagdudulot ng mga sintomas. Alam nyo na, at napakaraming beses ko na rin pong nabanggit sa inyo ang mga common na sintomas ito tulad ng ihi, parating uhaw, madalas na gustong kumain at pangangayayat. Pero mayroon pang ilang mga sintomas na baka hindi ninyo alam. Magbigay tayo ng ilan. Una, maitim na pamabalat sa leeg. Tinatawag po itong acanthosis nigricans, pwedeng sa singit, pwedeng sa kilikili. Mga patch na makikita sa mga creases ng skin. Nangyayari yan kapag mataas ang insulin level sa bloodstream. Pangalawa, paulit-ulit na impeksyon tulad ng vaginal infections, yeast infections, bladder infections, at skin infections. So, pwedeng makatinga yung balat. Dulot yan ng mataas na blood sugar kaya hindi nakakatravel ng maayos at mabilis ang mga white blood cells para lumaban sa mga impeksyon. Ang resulta, recurrent infections. Pangatlo, panlalabo ng mata. Isa sa mga pupwedeng tamaan kasi ng sakit na diabetes ay ang ating mga paningin dahil pupwede nitong baguhin ang fluid level sa mata. At sa taas ng asukal, pupwedeng maapektuhan talaga ang inyong mga paningin. Maaaring mahirapan sa pagfocus, maaaring blurry ang vision. Pang-apat, pagkahilo. Although pupwedeng dahil po sa simpleng gutom, sa vertigo, pupwede rin kasing dulot yan ng masyadong mataas na asukal, dulot din ng dehydration. Panglima, sexual dysfunction tulad ng erectile dysfunction sa mga kalalakihan. Sa taas kasi ng blood sugar po pwede pong nadadamage ang nerves at blood vessels kaya hindi nakakapagdala ng dugo sa ari ng lalaki. Sa mga babae naman po pwede pong magdulot yan ng low arousal or poor lubrication. Pang-anim, changes sa mood o kahit po simpleng madalas na pagkairita dahil sa unmanaged diabetes po pwede pong magdulot ng rapid shifts in blood sugar and in turn, problems with mood. Pang-pito, pangangati. Ito na yung tanong sa atin nasa NGL. Oo, again, po pwede pong magdulot ng pangangati ang sobrang taas na blood sugar dahil sa nerve damage. Bukod dyan, po pwedeng akala nila makati talaga yung nararamdaman nila pero sa katotohanan ng bagay po pwedeng tingling sensations po iyon o parang mga langgam na gumagapang sa kanilang mga balat. Pangwalo, dry mouth. Ito po ay dahil sa mataas na blood sugar na in turn ay nagpapabagal ng flow ng laway. Kapag kakaunti ang laway po, pwede po magdulot ito ng tooth decay, gum disease at iba pa. Kaya yung dry mouth na yan, huwag pong babaliwalain. At pangsyam, fruity smelling breath. Po pwedeng dulot yan tinatawag na diabetic ketoacidosis. Yung sobrang ketone sa bloodstream po pwede po magdulot nitong amoy na hiningang ito na parang acetone or nail polish. Kapag ganyan ang hininga ng inyong makasamahan sa bahay o sa buhay, patingnan nyo na. Baka na kailangan nyo ng gamot at dietary management. Bilang ang sakit na diabetes po ay nakukuha sa uri ng ating pamumuhay, pinakamainam na ito po ay minamanage ng tama. In coordination ito dapat with your doctors and dietitians. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy. Yun lang. See you next episode. Ingat!